Alright. So guys, unang-una, maraming salamat po sa pagkakataon na naibigay para tayo po ay makapag-share ng konting kaalaman sa mga oras na ito. This is going to be quick. It's just a 2 slides training. Pero I know busog na busog po itong training na ito. And ang hingin ko lang po sa inyong lahat, buksan mong isip mo, no? Kung ano man ang iniisip mo ngayon sa mga oras na ito, buksan mo ang iniisip mo. Buksan mo ang puso mo kasi sayang po yung ganda ng training na ito kung hindi mo lang naman makikita at hindi mo ma-absorb. Okay? So sa mga oras na ito, pag-uusapan po natin ay ang tinatawag na success and failing factors in network marketing. So ano po ba yung mga dahilan? Bakit po maraming nagiging failure at nagiging successful? Bakit may mga nagiging successful? At bakit rin nagiging failure? So sa hindi po nakakilala sa akin, ladies and gentlemen, my name is Coach Hans po, no? So Power Tips by Coach Hans. Ayan. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, yung mga trainings po natin ay ina-upload po natin sa ating YouTube channel. You can subscribe, share, and like. And sa lahat ng members na mga bago, feel free, no, to review and watch all of our trainings kasi ginawa po natin itong channel na ito para sa inyong lahat po. Okay, so tuloy po natin. Ano po ba ang mga common mistakes? No? So marami po yan. But for now, I actually trim it down into 10 failing factors in network marketing. So pag-usapan natin yung mga major reasons. Number 1 po dyan mga kapatid. Alam niyo kung anong bakit? At anong bakit? Anong dahilan? Bakit hindi ka nagiging successful? Number 1, lack of reasons why join the business. Hindi po talaga malinaw kung ano ang dahilan mo, bakit mo ginagawa si Live Good. Guys, bakit ka nandito? Bakit ka nagpapakapagod? Bakit ka nagpapa-reject? Bakit ka na kay Live Good? Importante po yan. Ang tawag po dyan, deepest why. Pag hindi po malinaw sa iyo yung deepest why mo, bakit mo ginagawa si Live Good, I'm telling you right now, it's gonna be a waste of time. Para po, katulad na nabanggit kanina ni Coach Purge, para kang nagmamaneho na hindi alam kung saan pupunta. So, importante po na alam mo kung saan ka pupunta. Kasi pag alam mo saan ka pupunta, makakapagplano ka, makakadiskarte ka, no? At makakapag-decide ka ng tamang ruta. So, importante po yung deepest why. Guys, one of the foundation na kailangan mo para maging successful dito kay Live Good is your deepest why. Tatlo yan eh. Para po, pag hindi kasi malinaw sa'yo kung bakit ka nandito kay Live Good, hindi ka talaga uusad. Pag hindi malinaw sa'yo kung para kanino mo nilalaan ang pag-live good mo, hindi ka uusad. And most likely, you will fail, my brother, my sister. So, laliman po natin ng ating rason. Ako po, ang tip ko sa inyo, wag lang yung para yumaman ka, para magkapera ka. Dapat ang reason mo bakit mo ginagawa talaga si Live Good, pamilya. Gusto mo makatulong? Kung may magulang ka, may edad na, this is the right time para maibigay sa kanila yung best retirement na pangarap nila. Kasi buong buhay yan, kung ikaw mismo nahihirapan, ano pa kaya ang iyong magulang? So, kung nahihirapan ka ngayon, at least ibigay mo naman ang best mo para sa retirement na magulang mo. Kung lumaki ka mahirap, huwag naman para sa anak mo. Baka manahin pa nila yan. So, importante po talaga, no, yung reason. And most of the people, no, kasi madalas po ako, pag may nakakasalubong ako, ang lagi po nilang tinatanong, Coach Hans, paano ka ba naging successful? They always ask the reason how. Guys, the how only follows if you understand the reason why. Bakit mo ginagawa si Live Good? Dahil lang gusto mo kumita ng $25? Dahil gusto mo lang kumita ng dollars? Guys, mababaw yan. Laliman mo pa. Dapat sa mga oras na ito, no? Dapat kung ikaw ay member na ni Live Good, dapat sa mga oras na ito, mamaya kung hindi pa malinaw sa'yo mamaya, bago ka matulog, tanungin mo talaga sarili mo bakit mo gagawin. I'm telling you, paggising mo bukas, iba ang lisik ng mata mo. No? Iba. Kasi bakit? Malinaw na sa iyo ngayon kung bakit mo ginagawa. Now, another thing, bakit po na marami nagfi-fail dito kay Live Good or sa kahit anong network marketing, the lack of
positive vision. Kanina, ang pinag-uusapan natin, bakit mo siya gagawin? Ngayon naman po, ang pinag-uusapan natin, ano ba ang tingin mong naghihintay sa'yo 3 years, 5 years, 10 years from now kay Live Good? Yung iba, ang tinitingnan lang kasi nila is yung monthly subscription. Kung sa monthly subscription nahihirapan ka, dapat guys, ang mindset mo, no, dapat ang nakikita mo, yung naghihintay sa'yo 3 years, 5 years from now, hindi yung monthly subscription. Your monthly subscription, para po yung gasolina mo lang. Para ka lang nagpapagas para marating mo talaga ang destination mo. Pwede ka ba mag-drive ng isang sasakyan? Pag naubusan ka ng gas, hindi ka na magpapagas, paano ka makakarating sa pupuntahan mo? So dapat malinaw sa'yo kung ano talaga ang naghihintay sa'yo sa dako paroon. 3 years, 5 years, 10 years from now. Bakit ganito kami ka-excited? Bakit ikaw hindi ka-excited? Kasi ang tinitingnan mo lang yung ngayon, yung monthly subscription. Dapat ang tinitingnan mo kung ano ang naghihintay sa'yo pag narating mo ang destination na gusto mo. That's positive vision. So wala ka pa niyan, maring hindi pa talaga malalim ang pangunawa mo. So all you need to do is train yourself. Attend ka ng training. Lahat naman po binibigay namin. Ano pa po? Lack of motivation. No, guys, madalas tinatanong natin, upline, i-motivate mo nga ako. Guys, alam mo, hindi mo kailangan magpa-motivate sa upline mo. Ang kailangan mong motivation is yung sitwasyon mo ngayon. Hindi ka pa ba mulat sa sitwasyon mo ngayon? Natanong mo ba sarili mo, what if biglang may emergency na dumating sa buhay mo? What if something happens sa mahal mo sa buhay? What if may biglang nangyari sa pamilya mo? Hindi pa ba sapat na motivation yan? Doon pa lang dapat hindi ka pumapayag na wala kang ginagawa araw-araw. Alam mo kung bakit? Pag hinahayaan mo wala kang ginagawa araw-araw, isa lang ibig sabihin yan. Hindi mo talaga mahal ang mahal mo sa buhay. Kasi kung talagang mahal mo yan, dapat araw-araw gumagawa ka ng bagay na magbibigay sa'yo ng resulta kasi alam mo, one day, wag naman po ha, one day, baka biglang may magkasakit sa pamilya mo, sa magulang, kapatid, anak mo. What if mangyari yan? Dapat isahin sa motivation mo. There's 2 types of motivation, kapatid. We have the positive motivation, we have the negative motivation. Ano yung positive motivation? Ito yung mga posible mo makuha. That's your positive vision. Ano naman yung mga negative motivation? What if may mangyari sa pamilya ko? What if nagkasakit tatay ko? What if nagkasakit nanay ko? What if yung anak ko nagkasakit? What if ikaw mismo magkasakit? Tapos walang-wala ka sa sitwasyon mo ngayon? Wala kang ginagawang bago? I'm telling you right now, ito na ang time para kumilos ka. Huwag mong hintayin na dumating pa yan bago ka kumilos. I'd like to share this story. 2 years ago, biglang tumawag po yung tatay ko. Sabi niya, anak, hindi ako makakilos. Garalgal ang boses. Sabi niya, anak, sunduin mo ako rito. So, immediately, humingi po ako ng pera sa asawa ko. Sinundo ko po yung tatay ko sa clinic. Yun pala, na-stroke na po siya. Tinakbo sa ospital. Sabi ko sa doktor, Doc, please, ibigay mo ang best mo para sa tatay ko. Naka-recover po tatay ko. Good news. Pangalawang beses, pagkalabas siya sa ospital, give it another month, inatake na naman ng stroke. Twice. Na itong tanong, kung hindi ko pinaghandaan ang mga bagay na yan, ano kaya ang sitwasyon ko by the time na na-stroke yung tatay ko? Wag naman. Pero what if bukas may ma-stroke sa pamilya mo? Hindi pa ba sapat na motivation yan sa'yo? So wag tayong ma-motivate sa nakukuhang bahay, sa travel ng apply natin. Wag tayong ma-motivate sa sasakyan. At kung ano pa, those are just external motivation. Ang tanong, ano yung internal motivations mo? That's preparedness. Ihanda mo sarili mo kasi worst things can happen anytime. And the worst, darating yan sa buhay mo na hindi ka handa. So make yourself ready. Alright? So let's move forward. Lack of time to learn the business. Sorry naman sa mga tatamaan. Pero marami sa atin nangangarap magkaroon ng resulta katulad ng resulta ni Coach Fernan. Tama? But the question is, gaano ka naman ka-ready magsakripisyo katulad ng sakripisyo ni Coach Fernan?
Guys, tandaan mo, wala pong yumaman sa network marketing na hindi po natuto, na hindi nag-training. I know you can have as much as number of excuses you have right now. Pwede kang mag-excuse. Pwede kang masaktan sa mga sinasabi ko ngayon. But at the end of the day, excuses are simply excuses. Ask yourself, saan ka ba dadalhin ng excuses mo? Kasi kung dadalhin ka ng excuses mo, palayo sa pangarap mo, maybe those excuses are not worth it. Dapat ang excuses mo, gagawin mo lahat si Live Good, whatever happen, whatever it takes. Kasi bakit? Para ito sa pamilya mo, para ito sa future ng anak mo, para ito sa buhay mo. So, bakit marami nagpi-fail? Tamad mag-aral. Walang alam. I'm sorry hindi ko po kayo sinasaktan, hindi ko po kayo pinapatamaan. Yung pinapatamaan ko po talaga yung katabi mo. Okay? So, wag ka masasaktan. Kung sinasabi ko sa'yo, marami kang excuses kasi yun yung totoo. If you want to become successful, remove your excuses, ladies and gentlemen. No? Sorry naman, talagang si Coach Hans, pag nag-training straightforward, masasaktan ka. But I'm telling you, yung sakit na yan, dalawa lang ang pwede mangyari sa'yo dyan. It's either you get motivated at i-prove sa akin that you will be somebody someday, or you quit. And when you quit, hindi po kami ang nawalan. Ikaw. But when you move forward, no? Ito lang sasabihin ko sa iyo, iba ang buhay mo 3 years from now. Iba. Too many excuses. Ito na, too many excuses. Magkakasama pala to. Lack of time to learn. Ang dami excuses. Kasi wala kaming internet. Kasi wala akong cellphone, wala akong tablet, wala akong projector. Ang dami mong wala. Bakit ba tinitingnan mo yung wala? Dapat ang tinitingnan mo sa iyo kung anong meron ka. Kasi ang daming tao rito, walang paningin, walang kamay, walang boses, walang paa. And yet, they are doing Live Good. Kasi bakit? May nakikita sila na hindi mo nakikita. So your excuses are simple excuses. Papayag ka ba? No? Na one day may tatawaging isang diamond, bulag, PWD, at kung ano-ano pa. Samantalang ikaw, kompleto ka. You are so blessed. No, ang problema, dahil ikaw ay sobrang blessed, nasa comfort zone ka naman. No? Ang dami ng excuses. Okay lang naman ako, Coach Hans. Kasi maganda naman buhay ko eh. Boss naman ako sa aming kumpanya eh. Until when? Until may pakinabang sa'yo ang boss mo. Tama? Manager naman ako sa kumpanya eh. Kasi malakas ka pa. But tell you what, darating ang time, magiging matanda ka rin, magiging mahina ka rin. So, why wait until those moments, no, ay dumating sa buhay mo? Kung okay ka na sa mga oras na ito na napapanood mo itong training na ito, baka naman yung mga nasa paligid mo, kamag-anak, kaibigan, kapatid mo ay hindi okay, baka naman dahil sa'yo, matulungan mo sila na maging okay. So kung ikaw ay okay na dahil sobrang blessed mo at ang lapit mo kay Lord, baka naman pwedeng maging channel ka para makatulong sa ibang tao. Kaya bawas-bawasan mo excuses mo. Hindi ka payayamanin yan. Okay, ito pa po. No, marami po sa atin, ladies and gentlemen, may angking galing. No? Ang problema, nagdududa sa sarili, kaya nagpipil. Kasi ang laki ng duda sa sarili. Ang tawag doon ay self-limiting belief. Hindi ako pwede dyan, hindi ako magaling magsalita, hindi ako nakapag-aral, maitim ako, bansot ako, disabled ako. No? Ang tanong ko sa iyo, sino nagsasabi sa iyo niyan? Ikaw lang. Bakit? Requirements ba yan para magbago buhay mo? Bakit? Sinabi ba namin dito na kailangan graduate ka? Kailangan ba summa cum laude, magna cum laude? Kailangan ba graduate ka ng prestigious? Hindi po pinag-aaralan dito yan. Ang tanong lang po dito kay Live Good, may pangarap ka pa ba? So kung ano man po meron ka ngayon na tingin mo nagpapahina sa iyo, na tingin mo dahilan para hindi ka maging successful, ang problema kasi, kinukumpara mo sarili mo sa ibang tao na mas angat sa iyo. Ikumpara mo kaya ang sarili mo sa mas mababa sa iyo. Sa mga PWD nating kasama, sa mga palaboy, sa mga walang bahay. Ikumpara mo kaya ang sarili mo sa mga taong kailangan pang mamasura para lang makain. Doon mo maintindihan kung gaano ka kaswerte. At dahil swerte ka, tanggalin mo yung mga duda mo. Duda lang yan.
Yung mga duda na yan, hindi ka payayamanin yan. Hindi ka payayamanin yan. Bagkos, gamitin mo yan. No? Kung tingin mo, hindi ka nararapat para maging successful, gamitin mo yan para lalo kang maging successful. At i-prove sa lahat ng tao na kahit ganyan ka lang, you can be somebody someday with live good. Alright? No, ano pa? Lack of planning. Alright. Guys, marami sa atin member na. Member na, pero nagko-quit pa. Bakit nagko-quit? Una-una, hindi malinaw sa kanila kung ano talaga pinasok nila. Sa mga uplines, pakiusap po sa inyo, please, huwag po natin sirain yung ganda ni Live Good. Ang ganda ni Live Good, ang problema sa iba, sa karamihan, no? Mga ngako, sumali ka lang, wala kang gagawin, yayaman ka. Wag po. Tandaan nyo guys, hindi nyo alam kung saan kinukuha ng mga taong yan. Yung pinuhunan nilang maging member lang ni Live Good. So might as well set the right expectation. No? Set the right expectation kung ano ang kailangan nilang gawin. At ikaw bilang member, magplano ka. Ang problema, ayaw magplano. Walang plano. Sabi nga no? If you fail to plan, you plan to fail. So itong tanong ko sa iyo, ano ang plano mo this 2023? Ano ang rank mo this coming December? Ano ka ba by 2024? Ilan ka na by 2024, 2025, 2023? Hindi mo alam kasi wala kang plano. And that's the reason why a lot of people fail. Subukan mong magmaneho. Wala kang plano ng ruta, wala kang ruta. Ano kaya ang posibleng mangyari sa iyo? Maligaw, maaksidente, malaglag sa bangin, at marami pang iba. Bakit? Hindi malinaw sa iyo ang direction mo. Ako po, I'm telling you right now, hindi ako papayag na matapos ang taon na ito na hindi ako mag-diamond. Yun isang malinaw na plano. Yun yung direksyon na pinupuntahan ko. Huwag po kayong mayabangan, but this is just the reality. No? Ayun, tama, sabi. First anniversary, dapat by first anniversary, i-goal mo na pinapalakpakan ka na. Hindi yung ikaw yung nanonood, tagapalakpak ka pa rin. I-goal mo, isagad mo. Isagad mo maging platinum. Hindi mo man makuha, at least gold ka. Hindi yung pangarap ko bago mag-December, may isa na akong invite. Eh paano kung nag-quit pa isa mong invite, di unrank na naman tawag sa Guys, have a clear plan of your future. If you lack your planning this year, believe me, wala ka pa rin plano next year. Ako talaga, hindi ako papayag na this year, hindi ako mag-diamond, and next year, hindi ako mag-crown diamond. Come what may, kung ano man ang darating, royal crown diamond, whatsoever, but the bottom line is, dapat may plano ka. Okay? Otherwise, magiging failing factor mo yan. O ano pa po ang dahilan bakit marami nagpifail kay Live Good at sa network marketing? Lack of action. Etong malupit, may plano. Wala namang ginagawa. Gusto kong maging diamond. Gusto ko maging platinum, pero hindi nag-invite. Hindi nagpo-post. Tama? Ako guys, I'm telling you. 3 months po akong nagtago. I joined around end of March. So nag-start talaga ako April, May, June. July, first week of July, nag-platinum ako. Hindi ko po yan niyayabang. But what I'm telling you, kahit po ako'y nagtago, kahit ako'y part-time, pero full-time attitude. Kasi bakit? I want to prove myself. Naging successful din po ako sa aking dating networking company. Maraming nangyaring magaganda sa akin. Ngayon, the reason why I joined Live Good at bakit gusto ko mag-rank up into a diamond, gusto ko i-prove hindi po tsamba yung pagiging successful ko. Gusto kong i-prove na kaya kong ulit-ulitin ang pagiging successful ko. At mangyayari lang yan pag meron akong plano at nagte-take action ako. Importante po yan. Okay? So kung wala kang action sa mga bago, okay lang yan, naunawaan kita. But I'm telling you, lumapit po kayo sa mga uplines ninyo. Kung wala pong may tutulong ang uplines ninyo, lumapit kayo sa upline ng upline nyo. Kung wala pa rin may tulong yung upline ng upline nyo, lumapit kayo sa upline ng upline ng upline nyo hanggang makakuha po kayo ng tamang tulong.
Huwag niyo pong sarilihin ang mundo. Hindi niyo po kaya maging successful na nag-iisa. Network marketing tayo eh. You need a network of people para maging successful. Whether that's your upline, that's your downline, but you need other people to become successful. Okay? So let's move forward. Ayan, lack of written goal. So kung mapapansin nyo, halos magkakaparehas yan. Guys, ang goal dapat sinusulat. No, you can do your quick research about what we call as dream board. Ako talaga naalala ko pa nung panahon namin ni Coach Fernand, Coach Ferds. Pinapasulat sa amin, nagkakat kami ng pictures sa magazine, whatsoever, nilalagay namin sa isang illustration board at nilalagay namin sa isang lugar na araw-araw nakikita namin. Right now, yung dream board ko nasa Facebook ko na. Tuwing umaga pag nag-aalmusal ako, first day in the morning, I always check my dream board. At tinatanong ko sarili ko, palapit ba ako sa mga dreams ko or palayo? Kung palayo, I have to reassess myself. Baka may mali sa ginagawa ko. Kung palapit, ipupush ko lalo. So, importante na sinusulat mo at nakikita mo ang mga goals mo. Ang tanong, may goals ka ba, kapatid? Tama? Kaya, dito nyo maintindihan, guys, bakit may mga tao na nagiging successful sa network marketing, bakit meron namang hindi. At the end of the day, guys, yung mga nagiging successful, may alam yan at may ginagawa yan na hindi alam at hindi ginagawa ng mga hindi successful. So kung hindi ka pa successful, okay lang yan. Pero dapat ang question na nasa isip mo, paano ba sila naging successful? Ano ba ang ginagawa nila? Bakit sila naging diamond? Bakit sila naging platinum? Ako, I always ask question. Nagtatanong po ako kay Coach Fernand, kay Coach Ferds, sa mga uplines natin, kay Coach Nixon, kay Coach Eric. Nagtatanong ako, bakit? Kasi nauna sila sa akin, baka may alam sila na hindi ko pa alam. And that takes a lot of pride. Ang problema sa atin, yun yung pride natin. Kaya ayaw natin magtanong kasi feeling natin, alam na natin ang gagawin. No? Are you learning, guys, so far? Can you please type number 5? Gusto ko lang malaman kung may natutunan kayo sa mga quick training natin ito. Number 5. Ayan, bumaba na parang 1,000 number 5. Grabe, thank you po sa inyong nagkamali yata ako ng tanong. Guys, number 10, lack of activity. Lack of action and lack of activity po, magkaiba yan. It may sound the same, but the question is, ano ang ginagawa mo araw-araw para lumapit ka sa pangarap mo? May ginagawa ka ba? Guys, tandaan ninyo, Live Good is more of a online marketing. So anong ginagawa mo online? No? Alam niyo ba yung power ng statistics? No? If you look at the statistics of Tim Miller, grabe, triple digit araw-araw. Ibig sabihin, may ginagawa siya araw-araw. Kaya maraming nagkiklik ng kanyang referral link. Ikaw, tingnan mo statistics mo sa mga oras na ito. If it's single digit, wala kang ginagawa. If it's double digit, medyo you need more actions pa. Kailangan triple digit yan. Kasi kailangan malaman ng tao na nasa Live Good ka. Ang tanong, paano malalaman ng tao na nasa Live Good ka? Eh, hindi ka nga nagpo-post. Hindi ka nagsisend ng videos. Wala kang My Day. Wala kang TikTok. Wala ka. Wala kang action. Then you're expecting na yayaman ka? Nagha-hallucinate ka, kapatid. So dapat nakaplano yung activity mo. Dapat gabi pa lang nakaplano na kung anong gagawin mo sa umaga. Ako, in the morning, share ko lang sa inyo best practice ko. And this works for me. Sa morning, habang nag-aalmusal, nagsisend na po ako ng video ni Coach Fernand. Yung videos ko, no? Videos kung sino magagaling na speaker. Guys, hindi mo kailangan mag-pretend na magaling ka kung hindi ka magaling. It's okay na magbaba at mag-humble down at gumamit ng video ng iba para isend sa mga prospect mo. So in the morning, I send like 20 videos kasi hindi pwedeng isagad eh. Otherwise, ibablock ka ni Meta. Tanghali, magsisend uli ako ng mga 20 prospects. Sa gabi, magsisend uli ako another 20 prospects. In between, nag-update ako sa Facebook,
sa TikTok, sa Reels, sa My Day. Kasi you have to be heard. Kailangan malaman ng tao na nasa live good ka. So kung wala kang ginagawang pagpo-post, activity online, don't expect people na biglang magme-message sa'yo, sasali na ako. Saan sila sasali? Hindi nga nila alam eh. Ang kailangan mo, ladies and gentlemen, action. Ang kailangan mo, ipagsigawan na nasa live good ka. Ang tanong ko sa'yo kapatid, sa mga oras na ito, proud ka ba talaga na nasa live good ka? Pag tinanong ko ng kaibigan mo, anong ginagawa mo? Live good. Anong pinagkakabalan mo? Live good. Bakit? Dapat pag tinanong ka, anong ginagawa mo ngayon? Nasa live good ako. Anong si live good? Dapat nakakapag-open up ka ng question sa isip nila, bakit kaya ito si Coach Hans araw-araw may post? Hindi yung pag tinanong ka, anong ginagawa mo? Live good. Ano ka, manok? Anong point ko? Ang point ko, ladies and gentlemen, hindi ka maririnig kung hindi ka sisigaw. Take action. You have to create your own. Hindi ako pwedeng magdikta sa'yo kung ano activities mo. Kasi iba-iba tayo ng lugar, iba-iba tayo ng sitwasyon. Ako, nakikita ko, kasi ako, idol ko si Coach Fernan eh. Idol ko yan noon pa. Tinatanong ko siya, ano ba ginagawa mo? Sabi niya, bro, nagpo-post ako. Bro, nagsisend ako ng invitation. Eh, di naman ang gagawin ko. Nagsisend ako ng invitation. Salamat kasi may mga downlines ako magagaling, katulad ni Coach Tim. Gumagawa siya ng mga marketing tools. So, nagpapagawa rin ako ng marketing tools. Kahit ako ang upline. Kahit kung ano man ako dati, wala akong pakialam. Ang importante, dapat willing ka mag-humble down at magtanong kung ano bang kailangan para maging successful ka kay Live Good. Ginagawa mo ba? Ano ba ang activity mo? Ask yourself, as we speak, ano ba ginagawa ko maghapon? Sinasabi mo lang, member ako ng Live Good. Tanghali, member ako ng Live Good. Gabi, member ako ng Live Good. After 1 year, member ka pa rin ng Live Good. Walang mawawala doon. But the question is, why are people getting the results they want while you, wala ka nakukuha ang result? Bakit? At the end of the day, wala kang activity, kapatid. Sa mga kapatid nating OFW dyan, this is your chance. Guys, tandaan niyo po, yung nangyayari sa ating kay Live Good ngayon, minsan lang po itong mangyayari. So screenshot niyo po ito. No? I-screenshot niyo ito, 10 failing factors in network marketing. Then ask yourself, ilan dyan ang posibleng factor para mag-fail ka? Ilan dyan ang meron sa'yo? So kung meron dyan more than 5 na meron ka or hindi mo ginagawa, then I'm telling you right now, kapatid, kung hindi mo babaguhin ang style mo, you're simply wasting your time here. Ang tanong, gusto mo bang maging successful? Gusto mo bang maging, ako actually, kahit kalahati na lang yan kay Coach Fernan, kalahati na lang kay Coach Ferds, kalahati na lang kay Coach Harold, at ng mga diamonds. Alam mo, maging diamond ka, magbabago na buhay mo eh. Bakit? Guys, itanong niyo sa mga diamond kung magkano kinikita nila. By average, around 500,000. Tingin mo hindi magbabago ang buhay mo? So do whatever it takes para maging diamond ka at hindi ka lang makontento dapat sa pagiging unrank. Now, dahil pinakita ko sa iyo kung paano ka magiging failure, option mo na ngayon kung anong failing reasons ang pipiliin mo para nga mag-fail ka. No? But, isi-share ko rin sa iyo, ano ba ang mga possibilities? Ano ba ang pwede mong gawin para maging successful ka? But if you're ready, or if you're ready right now, sige, ready na rin ako, ipapakita ko sa iyo. Eto na po. So, how to become successful in network marketing? Ito po yung walang halong plastikan. Guys, I've been in network marketing for more than 25 years. Nauna lang po sa akin si Coach Fernan. Hindi naman po ako naging kasing successful ni Coach Fernan agad. Pero naging successful ako and I once proved myself na kaya pala maging successful. So right now, I'm telling you and I will share to you ano po ba at paano ba maging successful sa network marketing. Hindi po kita kaano-ano, maaaring hindi kita downline or downline mo kita, pero i-share ko sa iyo bakit.
Kasi masarap po mag-share at masarap gawin ang negosyo pag marami naging successful. Kasi ang tandaan mo, ang success mo, success na rin namin. Ang gusto po namin mangyari, one day, pag sinabing taga-live good ako, ay, mababait yan. Mayayaman yan. Hindi basta-basta yan. Guys, it's not about money, but it's what money can do for you and your family. So sige po, pag-usapan natin. No? Mabilis na po kasi ang slot ko. Kung ito po ay matagal, no, mas marami tayo. So number 1, no? Ano po ba yung mga how para maging successful? Number 1, accept your reality. Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Don't deny your reality. Don't deny yourself with your reality right now. Ang problema sa atin, marami sa atin ngayon, hirap sa buhay, hikaw sa buhay, baon sa utang, tawid-tawid ang kinikita. Now, ang tanong, ano ba realidad mo? Anong point ko, ba't ko natanong ko? Ano ba ang nakikita mo talaga sa buhay mo as we speak? Baka naman kasi, kaya hindi ka makamove on, in denial ka. Baka naman sinasabi mo, masaya ka, sinasabi mo, kontento ka, but in reality, kapos ka, baon na baon ka. Sige nga, I'm challenging you right now. Kasi tandaan mo guys, hanggat hindi mo tinatanggap ang realidad mo sa buhay na kailangan mo ng tulong ng Diyos, hindi ibibigay ng Diyos ang tulong na hinihingi mo. So sige, sino rito ang kailangan ng tulong? Please comment, I need help. I need help. O rin sabihin mo, me, I need help. Oh, ayan, ang dami, bumabaha oh. Guys, grabe, parang Armalite. Parang Gatling gun po ang nagme-message, I need help. Importante po yan. Wala pong pwedeng maging successful hanggat hindi mo tinatanggap sa sarili mo na kailangan mo ng tulong ng Diyos. Hindi ka po bibigyan ng kagalingan hanggat dinidinay mo na may sakit ka. So if you need help, accept your reality that you need help. At gawin mo yan, stepboard, stepping stone, springboard, para mag-move forward. Alam niyo po yung tirador? No? Alam niyo po yung tirador, the more na iunat mo ang guma, mas malayo po ang tapo ng bato. So anong point ko? Kung dumating ka na sa bottom, sa pinaka-bottom, rock bottom kung tawagin, ng buhay mo na baon ka na at feeling mo wala ka ng pag-asa, tandaan mo, pag nag-bounce back si Lord sa'yo, ibibigay niya ang the best sa buhay mo na hindi mo inaasahan na ibibigay niya sa'yo. Ang importante lang, you have to accept your reality that you need help. Kasi hanggat in denial ka, you will not ever appreciate kung anong meron tayo sa training na ito. You will never ever appreciate. Kasi bakit? In denial ka eh. Okay lang ako, hindi ko kailangan si Live Good. Okay lang ako kasi ganito ako kasi ganyan. But in reality, bawang ka sa utang. In reality, hirap na hirap ka. In reality, you need help. So tip number 1, kapatid, kung nakikinig ka ngayon, accept your reality first. Then, ibigay mo yung puso mo sa ginagawa mo. Ibigay mo kay Lord. No? Iba po, alam niyo po guys, one thing I learned doing network marketing for the last 25 years, it's not about the money. It's about preparing yourself mentally and emotionally. And that will only happen pag tinanggap mo sa sarili mo kung kailangan mo talaga ng tulong. Okay? Let's move forward. Ayan. Ito yung kapaliktad. Visualize the best life you can have in 3 to 5 years. Ang tip ko sa inyo, kapatid, sa part na ito, isagad mo na. Kung mangangarap ka na rin lang naman, isagad mo na. Itodo mo na. Ladies and gentlemen, bakit ko po ba isinama ito? I'm sorry, pero in network marketing, kung sino lang po yung baliw na makuha ang kanilang pangarap, sila lang ang magiging successful. Kung ikaw yung klase ng tao na meron na, well-off na, nakakaraos na sa buhay, kaya sinasabi mo kahit di mo gawin si Live Good, okay ka lang, then I'm telling you right now, you will fail. Bakit ka pa nag-live good? Tandaan mo, kaya ka nag-live good, kapatid. Kasi may nakikita kang pagbabago, pag-asenso kay Live Good. Andito ka na rin lang naman eh, aralin mo na.
Ang problema, minsan, kinakain tayo ng ating pride. Ang problema, minsan, in denial tayo. So first thing first, again, accept your reality. Then second, ask yourself, mamaya, bago ka matulog, kung makatulog ka pa, pagpikit ng mata mo, wala ka dapat ibang iniisip. Kung hindi, ano ba ang best na pwedeng ibigay ni Live Good sa iyo at sa pamilya mo? And I'm telling you, pag yan tumago sa isip mo, papunta sa puso mo, matutulog ka ng maingiti sa labi, at bukas pagising mo, nanlilisik ang mata mong gagawin mo si Live Good. Bakit? Kasi malinaw na malinaw, abot kamay mo. Dapat kung may pangarap ka, yung tipong pagtatawanan ng ibang tao. Kasi kung ang pangarap mo ay ordinaryo lang, hindi mo makukuha yan. Alright? So I hope you're learning, guys. Let's proceed. Mabilis lang po tayo. Ito na, ang pinakamahirap na part. Upgrade yourself first. Ang problema, marami sa atin nangangarap ng kita ni Coach Fernan. Tama? Ni Coach Ferds na mga diamond. Itong tanong, ready ka ba? Let's ask Coach Fernan. Kumikita si Coach Fernan. Nung kinikita niya ngayon, I will not mention the figure. Pero alam ko, substantial. Pangarap ko rin yan. But my question is, kung pinapangarap mo kumita ng kinikita ni Coach Fernan, handa ka bang i-handle ang problema na hinahandle ni Coach Fernan? Are you ready to handle more than 100,000 members? Isa pa nga lang member mo, hindi mo na maayos eh. Dalawa pa lang member mo, ang gulo-gulo na ng team nyo eh. How much more having 100,000 members? So, itong tip ko sa'yo, kapatid. Kaya hindi ka pa talaga kumikita kasi hindi ka pa handang kumita. So, habang wala ka pang kinikita, dapat ang ginagawa mo, binubugbog mo sarili mo, nag-aaral ka. Para pag dumating na yung mga tamang agila, tamang tao, handa ka na. Sige, malamang pangarap mo rin, maging downline ako. Maging downline yung mga diamonds natin, maging downline si Coach Harold, si Coach Vilma, si Coach Ferdinand, si Coach First, malamang pangarap mo yan. But etong tanong ko sa iyo ngayon, handa ka bang i-handle kami? Guys, huwag kang mayabangan. But the reality is, hindi po nakakadagit ng agila ang isang maya. Ang agila po, dadapo yan sa kapwa agila. Kasi alam niya, ako personally, kung ako rin lang re-recruitin mo, una kong itatanong sa sarili ko, may maituturo ba sa akin itong taong ko? Kasi kung wala ka rin lang naman maituturo sa akin, might as well find someone else na agila na alam ko, matuturuan ako. So, gusto mo pala magkaroon ng mga downlines na agila, ng mga networkers, ng mga malulupit na leader, di maging malupit ka. Di maging agila ka. Di maging leon ka, maging dragon ka. Gusto mo makuha si Coach Hans? Maging dragon ka. Hindi po yan kayabangan. I'm telling you, you have to upgrade yourself first. Tandaan mo kapatid, no? Hindi ka po pwedeng kumita ng higit sa nalalaman mo. Baka gusto mo lang yung payout ni Coach Fernan pero hindi ka pa marunong mag-present. Ni takot ka mag-zoom. Ni hindi mo kayang tumayo sa harap ng maraming tao. Ngayon, kung hindi pa ganyan, okay lang yan. But the point is, dapat pinapangarap mo yan. Dapat ang sinasabi mo sa sarili mo, by this time, gusto ko maging katulad nila. Dapat yan, hindi yung, nauna lang sila. Kasi ganito, kasi ganyan. Pag ganyan na sinasabi mo and you're starting to question everything, bakit may mga successful at ikaw ay failure, you will definitely stay as a failure. So, tanong ko sa iyo, ano ba priorities mo sa buhay? Ang priorities mo dito, ladies and gentlemen, dapat unang-una yung learnings. No? Prioritize learnings. Kailangan matuto ka. Number 2 priorities mo, dapat sino yung mga matutulungan mo, wag yung mukha kang $25. Yung makita ka lang ng tao, $25. Uy, may naglalakad $25. Uy, may sumakay $25. Mukha kang $25. Dapat, ang tinatanong mo sa sarili mo, sino kaya, sino kaya sa mga kilala ko ang nangangailangan ng tulong? Ibig sabihin, pag ikaw nag-invite, dapat with utmost sincerity yung pagtulong. Kasi pag pagtulong ang intention mo, kaya ka nag-invite ng tao, you will be blessed.
Magugulat ka, family account yan. So know your priorities. Ang priority mo ba this year ay maging ordinary lang o maging extraordinary? Ako priority ko this year, maging diamond, whatever happen. Magda-diamond ako. At ang goal ko, lahat ng kapamilya ko na sinali ko rito, maging diamond. Dapat lahat ng naniwala sa akin, maging diamond. Saka na yung kita, ibibigay din naman yan eh. Ang importante, yung intention mo. Kasi guys, pwede kang magkunwari, but always remember, yung puso mo, yung intention mo, nababasa at nakikita ko yan ng nasa taas. So, anong priority mo? Okay? Pasensya na, mabilis ako mag-train ha. Now, eto, empower yourself with the right knowledge. O para po yung number 3 lang, upgrade yourself. Ano na ba alam mo? Sa mga oras na ito, ano na alam mo? Can you present the business? Alam mo na ba yung pay plan? Ano ba talaga yung kitaan? Alam mo na ba paano mag-rank up? Kasi kung hindi mo pa rin alam yan hanggang sa mga oras na ito, maybe that's one of the reasons kung bakit hindi ka umusad, simply because hindi mo talaga alam paano umusad at bakit kailangan mo umusad. So empower yourself with the right knowledge. Guys, napakaswerte natin dito sa DMW ha. Sa DMW. Bakit? Saan ka makita? Grand upline. Si Coach Ferds, nagpapakapaos para turuan ka, pwede namang wala na sila eh. Pwede namang nagtatago na sila. Bakit? Whether you like it or not, they will be millionaires. They will have hundreds of thousands of members. But still, they are committing themselves para turuan ka. Kasi alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit nandito kami? Kasi gusto namin kung anong alam namin, alam mo. Para kung anong resulta namin, resulta mo. Para at the end of the day, parehas tayong masaya. Kasi kung kami makasarili lang, pagsali mo, wala na kaming pakialam. Dapat wala nang pakialam si Coach Fernan sa iyo. Pero bakit nagpapakapao siya gabi-gabi? Simply because alam niya kasi ang pakiramdam ng nasa itaas. Alam niya yung pakiramdam na pag may gusto ka na bibili mo nang walang tinatanong kung magkano presyo. Alam niya yung pakiramdam na secure siya anytime. At gusto niya yung pakiramdam na yan mapunta sa'yo, maramdaman mo kasi gusto niya maging successful ka rin. Now, the question is, gusto mo ba maging successful? Eh, takot ka nga mag-training. Tama, ang dami na nga nag-lip, pero still 1,000 tayo. Guys, ito lang sabihin ko sa inyo, si Coach Chance, iba. Kahit maubos pa kayo dyan, kahit isa na lang maiwan sa inyo, pero merong willing makinig, willing ako magturo. Kasi bakit? Hindi ako interesado sa mga ayaw, interesado ako sa may gusto. So try me. Alright, let's move. Malapit na po tayo. Ang hirap talaga mag-training ng meeting kasi normally Coach Ferds, pag nag-training ako, 6 hours, 7 hours. Ito na. Have a daily, weekly, and monthly goal. Ano ba ang goal mo, kapatid? Ilan ba ang gusto mong makausap araw-araw? Huwag mo na tayong tumingin sa kausap araw-araw. Let's talk about reach. Sa statistics mo, dyan sa system mo, no, lahat kayo, magbukas kayo ng statistics ngayon. Tingnan ninyo, ilan po ang pumipindot ng referral link nyo? Ilan? Now, itong tanong ko, granted na andyan na yung numbers, ilan ang goal mo na pumindot? Kasi ako, ang goal ko talaga, at least 3 digit, dapat hindi ako bababa na 300, 500 na pumipindot. And that's the reason why I keep on posting every day. Magsawa kayo sa post ko. Maybe next year, 2 years from now, hindi na ako magpo-post. Tuturuan ko na lang yung mga downlines ko. Pero ngayon, magpo-post ako. Bakit? Habang ang ilog ay punong-puno ng isda, dapat hindi ka nagre-relax. Dapat sinisipagan mo mangisda. Kasi kung nagre-relax ka ngayon and 3 years from now, doon ka palang mangingisda, I'm sorry to tell you, inubos na po namin. Inubos na namin. Tapos sabihin mo kasi nauna kami. Hindi kami nauna. Ang dami nga nauna sa amin eh. Ang dami pa nauna kay Coach Chance. Asan sila ngayon? Marami nag-quit. Bakit? Hindi talaga nila naunawaan kung ano yung negosyo. So kailangan unawain mo yan. Attend po kayo ng training. Ang dami oh. May YouTube channel ang Live Good. May YouTube channel si Coach Fernan, si Coach Ferds, si Coach Chance. Ang Dreammakers Worldwide, ang problema, ikaw, ano ba ginagawa mo araw-araw? Dapat araw-araw. Alam nyo nung ako nagtatago? Araw-araw, nanonood ako ng video at least 3 to 5 videos a day. Next day, 3 to 5 videos ulit. 3 to 5 videos. Kaya huwag kayo magtaka. Bakit may mga tao may resulta? Kasi may ginagawa silang kakaiba na hindi pa natin ginagawa. So, always ask yourself, ano ba ang goal mo?
O ito, create a positive habit. Yung pagising mo pa lang sa umaga at ginagawa mo si Live Good, that's already a positive habit. Sa umaga, no? Sa umaga, pagising mo, pag-almusal mo, sumasagot ka ng mga inquiries. That's a positive habit. I know, hindi madali kasi nagbago bigla routine mo. But the question again, ano ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay? Okay? So create a positive habit, make yourself busy. Kaya yung iba na burn out, kasi maghapon walang ginagawa. Maghapong nakatunganga. Maghapong naghihintay ng spillover. Guys, darating yan. Hindi lang ngayon. Tandaan nyo, ang success natin ay parang libro. Hindi po tayo magkakapares ng pahina. Baka ako nasa page 5 pa, ikaw nasa page 20, nasa page 31, nasa page 72, nasa page 1,000. Pero anong point ko? Ang point ko, pag may ginagaw ka araw-araw, nagpapakabisi ka, dapat nagpapakabisi ka, papunta sa pangarap mo. O yung iba, nababad lang sa TV. Sa Netflix, okay lang yan, karapatan mo yan. Pero again, ulitin ko sa'yo, saan ka ba dinadala ng activity mo? Busy ka ba sa business or nagpapaka-business? Number 9, monitor your progress. Aware ba kayo sa progress ng account nyo? Alam nyo ba kung ilan ang kailangan ninyong directs para mag-rank up? Alam nyo ba kung ilan pang kailangan mong mag-rank up sa downlines mo para mag-rank up? Kasi kung hindi nyo po minomonitor yan, baka magulat ka, ikaw na lang ang member sa grupo mo. Kasi wala kang pakialam sa mga sumali sa'yo. Baka hindi ka nagpa-follow up. Baka naman ang dami sumali sa pagising mo, isa na lang. Bakit hindi ka nagpa-follow up? So monitor po your progress ha kapatid. Again, your progress is your success. Ako, sorry naman, alam po ito ng grupo ko. Pag bumaba lang ng konti ang numbers, magsisend na ako ng kalampag. O guys, kalampag tayo. May mga members na tayong nawawala. May mga members na tayong nag-drop na. Paki-follow up, baka naman nakalimutan na. Ang tawag po doon, hindi po pangungulit, ladies and gentlemen. Ang tawag doon, kapatid, ay concern. Malay mo ba? At least tanungin mo, bro, sister, gusto mo pa bang ituloy? Kasi sayang naman yung effort mo. Tapos, nakalimutan lang pala. Dahil doon, natanggal. So please monitor your progress. Alright? And number 10, assess your result. At the end of the day, malapit ka ba papunta sa result mo? Malayo ka ba? Or stagnant ka na? Kung stagnant ka na at wala na nag-move sa network mo, ask yourself, ikaw ba? Ano ginagawa mo? Baka naman kayo hindi na nag-move ang downlines mo kasi ikaw mismo hindi na nakikita sa GC. Hindi na nakikita sa group page. Baka naman ikaw mismo inactive na. Guys, hindi mo pwedeng asahan ang downlines mo, ang members mo, na gumalaw kung ikaw ay inactive. So dapat po ikaw po ang laging nangunguna. Nangunguna sa training, nangunguna sa lahat. If you really want to become successful, then be successful. Kailangan manguna ka. No? Hindi, yan, sabi nga dito, hindi sumisilip sa GC. Bakit? Kasi kumita na ng $25. Guys, kung yun ang mindset mo, wala ka nang pakialam dahil kumita ka na ng $25. I'm telling you right now, your direction is towards failing. Kasi tandaan mo, yung $25, yung pagsali sa'yo ng mga taong inimbita mo rito ay hindi po katapusan. Bagkus, yan po dapat ang simula ng inyong magandang relasyon. Alright? Guys, gusto ko pang mag-training ng tuloy-tuloy. Pero limitado ang time ko. Pero abangan niyo po ako sa aking channel. Again, ang aking YouTube channel is Coach Hans. And for this, ibabalik ko na po kay Coach Ferds ang ating floor. Coach Ferds, go ahead po. Yan, palakpakan po natin ng masigabo